Sa ibang balita, libu-libong individual ang apektado ng mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil yan sa ilang araw ng pag-ulan, dahil sa low pressure area na pinalalakas ng habagat. Nakatutok si Darlene Kai. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, rumagasa ang baha na may kasamang putik at mga bato sa kalsadang ito sa Maco, Davao de Oro nitong Biyernes ng gabi. Kusog na pagbalik ang ulan. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil bukod sa kumagat na ang dilim, sumabay pa ang malakas na agos ng baha sa kanilang biyahe. Nagpatuloy ang buhos ng ulan kaya lalo pang lumakas ang daloy ng tubig at pinasok na rin ng baha ang ilang bahay. Sapa nga murag karsada ni. Oh. Bumangga naman ang isang pickup sa isang puno sa Banggi, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawala ng control sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada kasunod ng mga pag-ulan. 3 ang sugatan pero nadala agad sa ospital at nasa maayos na umanong kalagayan. Sa Lawag City, tanaw ang pagliwanag ng kalangitan dahil sa mayat-mayang pagkidlat. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon na ilang araw nang nararanasan sa iba't ibang panig ng bansa ay dahil sa low pressure area at ang pinalakas nitong habagat. Ayon sa DSWD o Department of Social Welfare and Development, libo-libo ang apektado ng mga pagbaha kabilang ang mahigit 8,000 individual sa Bulacan. Kasama rin sa napuruhan ng pagbaha ang Zamboanga City kung saan lagpas 4,000 individual ang apektado. Mahigit 2,000 umano rito inilika sa evacuation centers. Sa aming pinakahuling tala, yung mga pamilyang apektado ng habagat ay nabigyan na po ng mga family food packs and other non-food items. Ang halaga po ng naipaabot na natin na tulong ay nagkakahalaga ng mahigit 549,000 pesos. At ang iyang bilang na yan ay inaasahan natin na lumaki pa sapagkat nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng DSWD sa mga local government units. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.